Ito po Double whammy para kay Curly Discaya. Malapit na siyang makulong. Pero ang mas masakit, may ibang lalaki ang kanyang esposa na si Sarah. Putik, grabe talaga mga Sarah, no? Grabe mga Sarah. Yung isang Sarah, putik, pwede sa boy, pwede sa girl. Iniputan sa ulo si Curly ng personal bodyguard ni Sarah. Ayon sa aking source, malapit sa kanilang mag-asawa. Nung wala daw si Sarah sa hearing at sinabi ni Curly sa mga senador na di niya kasama dahil busy ito sa trabaho, nasa EDSA Shangri-La pala si Sarah at ang bodyguard. Bembang, men! Patayin mo si BBM. No joke. Ginantihan daw ni Sarah si Curly dahil sa pambababae nito. Nasa CCTV ng hotel ang pagtatagpo ni Sarah at ng kanyang bodyguard ayon sa aking source. Sabi ng aking espiya, matagal na raw may relasyon si Sarah at ng bodyguard. When it rains, it pours. Putek! Si Sarah Discaya po binibembang ng bodyguard. Grabe, no? Grabe! Matinding issue to. Biro mo, no? Yung bodyguard binibembang si... Wala kang bonus pag di mo ako binembang. Patayin mo si BBM. No joke. Diba? Putik, no? Grabe yung ganong itsura ni Sarah, no? Putik. Grabe, no? Hindi. Dati po, panahon ni Daddy Armin tsaka ni Mami Irene, pag sinabihan ka, ang ganda ng katawan niya, malakok. Diba? Ibig sabihin niya, sexy. Diba? Sexy. Meron pa dati yan, 34, 24. Katawan niya ay 36, 24, 34. Sa panong paraan pa kaya makaka-score. Diba? Ganyan ang mga basehan nun eh. Diba? Ganyan ang mga basehan nun. Ganon ang mga katawan dati. Talagang pag ganon ang katawan mo, putik, mala Alice Dixon ka na nun. I love you, Alice. Diba? Mala Alice Dixon ka na nun. Putik. Pero, si Sarah Discaya, putek, hindi po to coke. Hindi rin po to 36, 24, 34. Imbutido to. Ikaw talaga. Guoja. 出席习近平。Diba? Yung katawan ni Sarah. Diba? Yung katawan ni Sarah Discaya parang imbutido eh. Bakit imbutido, Nyolo? Diretso. Diretso. At ang mahirap pa doon, yung mukha niya, gusto mong ibalot ng foil eh. Diba? Okay, sana yung Langgunisa, medyo may respeto pa tayo eh. Pero ito, putik, imbutido to. Pati mo ka, gusto mo ibalot ng foil. Ang pera nga naman, no? Pag marami ka talagang pera, madami kang chicks, eh, no? Marami kang
Pop, ano to? Ano dito, Sugar Papa, Bodyguard, bata to, ano to? Lollipop. Yeah? Ba't naman lollipop nyo? Long bastos mo? Hindi, kanta yun. My boy, lollipop. Ano sabi? Boy. Ano ang boy? Bata. Boy. Bastos kayo mag-isip eh. Ha? Kaya ang tawag dito, my boy, lollipop. Diba? Tindi, no? Kaya kayo, huwag kayo mawala ng pag-asa. Si Sara Diskaya nga nakakuha pa eh. Kayo pa kaya? Diba? Tama si Sir Chris. Si Sir Chris Angel, iba talaga utak na itong hype na to eh. Ang model daw, chupa chups. Oy! Yan, saan na naman tayo pupunta na ito eh. Saan na naman tayo pupunta na ito eh. Anak ng putik oh. Saan na naman tayo mapupunta na ito. Okay? O, di ba tayo dito? Sa ayon sa survey, in the last survey that the SWS conducted, in the SWS survey from September 24 up to September 30, they asked the question, and this is the question. Is Rodrigo Roa Duterte must be reliable in the killing happen in his time, especially on war on drugs? Agree, 50%. Disagree, 32%. Undecided, 15%. A total of 101%. Ayusin nyo yung ABS! Paano nagaganito to? Maniniwala na sana ako. 50% plus 32, 82 plus 15, 87 plus 4, 97 plus 4, 101. Ano ba to? Ba't 101 to? So pati yung mga planeta ng mga baratain isinurbay nyo sa Mars? Sobre! Ba't ganito? ABS 82 plus 15, 97 plus 4, 101%. Ayusin nyo ha, ABS ha. Paano natin maano to? Ayan po ha, 50% po ang nag-a-agree. Marami na po namumulat na ating mga kababayan tungkol po dito sa nangyaring war on drugs. At naniniwala po ang 50% ng ating kapuluan na dapat pong managot ang Duterte Rodrigo. At ito nga po, at ang karamihan po, tinanong po ang Mindanao, 30% plus po sa Mindanao, especially sa South, especially po sa Davao, na naniniwala na po na kailangan panagutan ni Rodrigo Roa Duterte, deputa, ang kanyang ginawang kandaleche-leche. Diba? Yun naman po kasi, ang datos po talaga, hindi mahirap na baguhin kung totoo. Mahirap baguhin yan. Pero kung gagayahin po natin ng mga DDS, gagayahin po natin ng troll farm ni Sara na nagbo-boosting, na magti-tree planting lang siya, binuboost niya yung page niya, halatang halata. Diba? Shoutout sa Chair Joel Quilon, Cereza Force. Shoutout sa inyo mga Cereza Force. Diba? Yun. Yun po yun. So, maganda po ang resulta ito dahil naniniwala na po ang ating mga kababayan na managot po si Rodrigo Roa Duterte. Nakukuha na po natin ang sentimiento ng karamihan.
Kasi naman po, ang pangit naman ng sentimiento na hindi natin bigyan ng katarungan ang mga namatayan. Tayo rin po, may pamilya, tayo rin po, may magulang, tayo rin po, may anak, tayo rin po, may asawa. Pangit naman yun na imbis na suportahan natin ang mga nawalan, sinusuportahan pa natin ang kademonyoan. Diba? So, saludo po sa mga mulat na tao na naniniwala po na kailangan ng panagutin si Rodrigo Roa Duterte. Huwag po kayong mag-alala. Wala na pong labasan si Rodrigo Roa Duterte. Si Digong po, wala na po. Kumain man siya ng sarili niyang tae, wala na pong tsansang lumabas. Diba? Wala nang tsansa. Kasi po, ito po ay, finish na. Wala na. Kasi, regarding evidence, wala na po siya maididepensa pa eh. Ano pang maididepensa niyang ebidensya? Sa sarili niyang bibig, sa sarili niyang bunganga, sa sarili niyang laway, sinabi niya na siya ang nag-utos pumatay. Ano pang kailangan mong imbestigahan? Ba? There's no more, Your Honor, Mr. Chair, because Rodrigo Roa Duterte himself admittedly said in the Quadcom and in the Senate that he himself, told the PMP to kill. So the evidence is the Rodrigo Roa Duterte admitting his crime against humanity. Tama. Wala nang iba. Kaya ang dami po natin naririnig ng mga DDS ngayon na BBM, ikulong na yan. BBM, hindi yun naman sinasabi. Tatay, nakakulong. Dapat ganon. Bakit mo papakulong si BBM? Wala naman siyang ginagawang masama. At yung ginawa niya kay Duterte, hindi naman masama. Pinlano nila maigi yan. Diba? Pinlano nila maigi yan. Halos madudulas na naman ako. Bawal. Patayin mo si BBM? No joke. Sa bawat pangakong iniwan sa hangin, pag-asa'y ninakaw tulad ng bituin. Sa mesa ng dukha, gutom ang kapalit. Politikong hudas, mga matay nakapikit. Busog kayo sa buhay, lahat ay nakakain. Kaming mahihirap, problema ang nakahain. Bakit laging kami ang kailangan magdusa? Bakit laging kami, lagi ang kaawa-awa? Busog kayo sa buhay, lahat ay nakakain. Kaming mahihirap, problema ang nakahain. Bakit laging kami ang kailangan magdusa? Bakit laging kami, lagi ang kaawa-awa?
Kalsada'y butas, ospital ay kulang, eskwela'y sira, bata naging mangmang. Dugot pawis binuhos upang kami kumita, habang sila'y nalulunod sa ginto't pera. Busog kayo sa buhay, lahat ay nakakain. Kaming mahihirap, problema ang nakain. Bakit laging kami ang kailangan magdusa? Bakit laging kami lagi ang kaawa-awa? Hindi kami pipikit, hindi kami tatahimik. Boses ng bayan ay apoy na di mapapatid. Magpakasaya kayo, hindi na magtatagal. Sisingilin na kayo ng atin may kapal. Busog kayo sa buhay, lahat ay nakakain. Kaming mahihirap, problema ang nakahain. Bakit laging kami ang kailangan magdusa? Bakit laging kami lagi ang kaawa-awa? Mahiya naman kayo, mahiya naman kayo sa mga nasa Kongreso at sa Senado. Sobrang ganid, sobrang mga abusado. Mahiya kayo, mahiya kayo. Busog kayo sa buhay, lahat ay nakakain. Kaming mahihirap, problema ang nakahain. Bakit laging kami ang kailangan magdusa? Bakit laging kami lagi ang kaawa-awa? Busog kayo sa buhay, lahat ay nakakain. Kaming mahihirap, problema ang nakahain. Bakit laging kami ang kailangan magdusa? Bakit laging kami lagi ang kaawa-awa? Mahiya naman kayo, mahiya naman kayo. Sa mga nasa Kongreso at sa Senado, sobrang ganit, sobrang mga abusado.